Magandang araw! Ako ay nagagalak at andito ka na naman sa panibagong video natin upang matuto tungkol sa wika at panitikan ng ating bansa. Sa araw na ito ay may bago tayong tatalakayin at ito ay tungkol sa paghahambing. May ideya ka ba kung ano ang paghahambing? Ngayon, atin nang simulan ang talakayan upang palawak natin ang iyong kaalaman. Alam mo ba na ang paghahambing ay isang paraan ng paglalahad ng isang ideya na may kasangkot na dalawa o higit pang bagay? Ibig sabihin, kapag tayo ay naghahambing, kinakailangan na may kasangkot na dalawang bagay na inihahambing at pinaghahambingan. Ang paghahambing rin ay nakatutulong sa pagbibigay linaw sa isang paksa sa pamamagitan ng paglalahad ng pagkakatulad o pagkakaiba ng dalawang bagay na pinaghahambing. Yun naman talaga ang layunin ng paghahambing, upang makita ang pagkakatulad o pagkakaiba ng dalawang bagay. Sa pagpapahayag ng paghahambing, isang mahalagang sangkap ang mga salitang pang-uri, dahil ang mga pang-uri ang magsisilbing batayan ng iyong paghahambing. Alam mo ba kung ano ang pang-uri? Magaling! Ang pang-uri ay mga salitang naglalarawan ng tao, bagay, hayop, lugar o puok o mga pangyayari. Ibig sabihin, kung sa wikang Ingles, ito ay mga adjectives, ang mga salitang naglalarawan. Ngayon, sa bahaging ito ng ating talakayan ay ating aalamin ang dalawang uri ng paghahambing. Una, ang paghahambing na magkatulad. Pangalawa, ang paghahambing na hindi magkatulad. At ang uring ito ay may dalawa pang uri, ang palamang at ang pasahol. Ngayon, ating isa-isahin ang mga ito upang lubusan natin itong maunawaan. Unahin na natin ang paghahambing na magkatulad. Ang ideyang ipinapakita nito ay walang pagkakaiba at purong magkatulad ang dalawang bagay na pinaghahambing. Uulitin natin, walang pinagkaiba at purong magkatulad. At para malaman natin ang paraan ng paggamit ng paghahambing na ito ay meron tayong mga hudyat. Unahin na natin ang mga hudyat na mga salita. Halimbawa nito, pareho, kapwa, kagaya, tulad ng, gaya, mukha, hawig, mistula, at marami pang halimbawa. Ngayon, gamitin natin ito sa mga pangungusap. Pareho ang haba ng buhok ni Joy at Maria. Ang hudyat na ginamit ay pareho. Ano naman ang salitang pang-uri na ginamit? Magaling! Ang salitang pang-uri sa pangungusap ay haba, at ang haba ay tumutukoy sa buhok ni na Joy at Maria. Pangalawa, ang kanyang boses ay hawig sa asong naipit. Ang hudyat na ginamit ay ang salitang hawig at ang pinaghahambing ay ang boses ng isang tao at ng asong naipit. Pangatlong halimbawa, gaya ng isang saranggola, sumasabay sa ihip ng hangin ang isipan ni Carl. Dito, gumamit tayo ng hudyat na salitang gaya at pinaghahambing ang isipan ni Carl sa isang saranggola na sumasabay sa ihip ng hangin. Ngayon naman, tingnan natin ang mga hudyat na mga panlapi. Ang hudyat na mga panlapi ay ginagamit sa paraang idinudugtong ito sa mga salitang naglalarawan upang maipakita ang pagkakatulad ng mga bagay na pinaghahambing. Ngayon, tingnan natin ang mga panlapi. Ka, sing, sim, sin, kasing, kasim, kasin, magsing, magsim, magsin. Ngayon, sa bahaging ito ay ating alamin kung papaano gagamitin ang mga panlaping ito. Simulan natin sa sim, kasim, magsim. Ang mga panlaping ito ay ginagamit kapag ang salitang ugat ng iyong pang-uri ay nagsisimula sa titik B o titik P. Pansinin natin ang mga halimbawa. Simbaho ng kanal ang inidoro. Batay sa ating pangungusap, ang salitang baho ay inunlapian ng sim kasi nga
Ang salitang baho ay nagsisimula sa titik B. Pangalawa, kasimpula ng kamatis ang pisngi niya. Pangatlo, magsimbuti ang kanilang mga anak. Batay dito, pinaghahambing ang kabutihan ng dalawang bata at ang ginamit nating panlapi ay ang magsim. At dinagdagan natin ng salitang ugat na nagsimula sa titik B na buti. Ngayon naman, pumunta tayo sa sin, kasin, magsin na mga panlapi. Kapag ang titik NG ay nagiging titik N, ang mga titik na sinusundan nito ay D, L, R, S, T. Tandaan, ang mga titik na D, L, R, S, T ang mga simula ng salitang ugat kapag nagiging titik N ang titik NG. Ngayon, pansinin natin ang mga halimbawa. Sinlakas ng kulog ang sigaw niya. Dito, pinaghahambing ang lakas ng kulog at ng kanyang sigaw. At kapansin-pansin naman na ang panlaping sin ay sinusundan ng salitang ugat na lakas na kung saan nagsisimula sa titik L. Ngayon naman, ang mga mag-aaral ay kasindami ng libo-libong langgam. Ano ang pinaghahambing? Tama, ang dami ng mga mag-aaral at ang dami ng mga langgam. At ang hudyat ng pagkakatulad na ginamit sa pangungusap ay kasindami. Kasin plus dami. Pangatlo, magsintayog ang puno ng niyog at kawayan. Dito, ginamit ang magsin plus tayog upang ilarawan ang pagkakatulad ng niyog at kawayan. Ano kaya ang nangyayari kapag hindi DLRST o titik B o P ang simula ng mga salitang ugat? Ngayon, malalaman natin yan. Ang panlaping sing, kasing, magsing ay nananatili sa kanyang naturang anyo kapag ang mga salitang ugat na kanyang sinusundan ay nagsisimula sa mga patinig na A, E, I, O, U at mga katinig na Y, N, G, M, K, NG at W. Pansinin natin ang mga halimbawa. Singgaling ng anak ko ang artistang iyon kung sumayaw. Pangalawa, ang aking alahas ay kasing kinang ng malinaw na sapa. Batay sa mga halimbawang ito, kapansin-pansin na nananatili ang anyo ng mga panlapi dahil nga sinusundan ito ng mga naturang mga titik. Naunawaan mo ba ang paghahambing na magkatulad? Laging tatandaan ang mga hudyat na mga salita at mga hudyat na mga panlapi upang magamit mo ito sa pang-araw-araw na paghahambing ng mga bagay. Ngayon naman, pumunta naman tayo sa paghahambing na hindi magkatulad. Ang paghahambing na hindi magkatulad ay may dalawang anyo at unahin na natin ang paghahambing na palamang. Ang paghahambing na palamang ay may higit na katangian ang inihahambing kaysa pinaghahambingan. Ibig sabihin, ang isang bagay ay mas nakalalamang o mas nakakahigit pa kaysa sa isang bagay na iyong inihahambing. Ngayon, tingnan natin ang mga hudyat na mga salita. Lalo, labis, di hamak, higit o mas. Ngayon, gamitin natin ito sa mga pangungusap. Lalo pang gumaling ang mga atleta ngayon kaysa sa noon. Dito, ano ang pinaghahambing? Tama, ang kagalingan ng atleta noon at ngayon. At sino naman ang mas nakakahigit na mga atleta? Magaling ang mga atleta ngayon. At ang salitang hudyat na ginamit ay ang salitang lalo na dinagragan ng positibong katangian na gumagaling. Tandaan, kapag gumagamit rin tayo ng paghahambing na palamang o maging sa pasahol, ay ginagamitan rin ito ng salitang kaysa. Ngayon, tingnan natin ang pangalawang halimbawa. Ang pamilya ay labis na mahalaga
kaysa pera. At batay sa pangungusap na ito, ang hudyat na ginamit ay ang salitang labis. Ngayon, sa pangatlong halimbawa, di hamak na mas maganda ako kaysa sa iyo. Sino ang mas maganda? Ako. At ang hudyat na ginamit ay di hamak na mas maganda. Ngayon, naunawaan mo ba kung papaano gagamitin ang mga hudyat sa paghahambing na palamang? Ang lagi mo lang tatandaan, ang isang bagay ay mas nakakahigit kaysa sa isa. Ngayon, pumunta naman tayo sa paghahambing na pasahol. Ang paghahambing na pasahol naman ay may higit na katangian ang pinaghahambingan sa bagay na inihahambing. Ibig sabihin, ang isang bagay ay mas mababa kaysa sa isang bagay. At kapag sinabing pasahol, siya ang mas mababang uri. Ngayon, tingnan natin ang mga hudyat. Lalo, ginagamit sa pagdaragdag ng kulang. Kung kanina, ang palamang, lalo dinaragdagan mo ng positibong katangian o mas nakakahigit na katangian. Ngayon naman, ang lalo ay dinaragdagan mo ng katangian na kung saan ang isang bagay ay kulang. Pangalawa, di totoo na nangangahulugang pagbabawas ng katangian. Pangatlong hudyat, di gasino ang paghahambing sa uri o katangian. At ang pang-apat na hudyat naman ay di gaano ang paghahambing sa mga bagay. At batay sa mga hudyat na ito, mapapansin mo na ang isang bagay ay nasa mababang uri. Ngayon, tingnan natin ang mga halimbawa nito sa paggamit sa isang pangungusap. Lalo pang nasisira ang kalikasan ngayon kaysa noon na wala pang teknolohiya. Ang hudyat na ginamit ay lalo at dinagdagan ito ng salitang nasisira na nagpapahayag ng mas negatibong anyo. Pangalawang halimbawa, di lubhang magaling si Arya kaysa kay Kara. Si Morales ay di gasinong kilala kaysa kay Pacquiao. Ngayon, ang tanong, sino ang hindi gaanong kilala? Tama, si Morales, at ang nakakahigit naman dito ay si Pacquiao. Ngayon, sa panghuling halimbawa, di gaanong malaki ang alagang aso ni Josh kaysa kay Jason. Dito, kaninong alagang aso ang hindi malaki? Kay Josh o kay Jason? Tama, mas maliit o hindi gaanong malaki ang alaga ni Josh. Naunawaan mo ba ang paggamit ng mga hudyat sa paghahambing na pasahol? Magaling! At lagi mong tatandaan, kapag paghahambing na magkatulad, meron tayong mga hudyat na nagpapahayag ng pagkakapareho ng mga bagay. Kapag sinabi naman nating paghahambing na hindi magkatulad, meron tayong dalawang anyo, ang pasahol at ang palamang. Kapag sinabi nating palamang, nakatuon ito sa mas nakakataas na anyo ng paghahambing, samantalang ang pasahol ay ipinapakita ang mas pinababang anyo ng paghahambing. At hanggang dito na lang ang ating paksa para sa videong ito. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-click ang notification bell para ma-update ka sa bagong video at talakayan tungkol sa wikang Filipino. Muli, ako si Ginoong Demigel S. Mamilik, ang iyong guro sa Filipino. Paalam!